Dadako po tayo sa pagbibigay. Malakias, chapter 3 verse, umpisahan po natin sa 8. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. 9. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan niyo ng buong bansa. 10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Nasabi nga po dito sa verse 8, tinatanong po tayo niya, tinatanong po tayo ng Diyos na matuwid ba na yung pagnakawan po natin ang Diyos. Dahil ang tinatanong po niya dito, ang pagbibigay ng ikasampung bahagi. Kailangan po na sa ating mga kinikita, 100, may 10 piso po doon ang Panginoon, o kaya gawin na lang po natin ng 15 pesos sa 100. Kasi nandoon na po ilan po yung huhulugan natin, para pag nahulugan po natin yan, nagtatanim po tayo ng marami at sa gayon, marami din tayo maaani, di ba po? Kaya yon, ang gusto po ng Panginoon, ang ikasampung bahagi o humigit man, kailangan po ilaan natin na sa Panginoon. Na ang sabi po niya dito, isusumpa niya raw. Nakakatakot pakinggan yung isusumpa ka ng Diyos nang dahil sa pagbibigay natin na hindi po tayo nagtatapat. Di ba po? Kaya kailangan po talaga sa 100, kahit maglaan po tayo, kahit na 15 pesos o kaya 10 pesos. Kasi yun po ang ano natin, na kailangan po natin magtapat ng ikasampung bahagi. Kasi yun nga, sabi nga po dito, sinusumpa po niya. So, parang nakakatakot pakinggan ang isusumpa niya tayo, di ba? Kaya alam niyo po, sa pagbibigay, bagaman siyempre, di ba po, kahit na kunti yung kinikita natin, ang tayo ng 10 bahagi lamang para sa kanya, di ba po? Kaya alam niyo po, sa pagbibigay, kapag ikaw ay laging nagtatapat, naasahan mo talaga ang Panginoon. Talagang nakatigil sa iyo. Nakikita niya po ang pagtatapat mo sa kanya o maging sa akin, sa ating lahat. Di ba po kasi alam niyo po na ano po yan sa aking buhay, sa aking sarili. Noon hindi ko pa po ito nababasa. Hindi ko po alam kung paano ang pagbibigay na hindi ko alam, hindi ko naunawaan. Kasi ang pagbibigay pala, basahin nyo lang ang Biblia. Doon nyo po malalaman kung paano pala pagbibigay. Di ba po? Kaya nung hindi ko pa po naunawaan ng Biblia, basta lang ako nagbibigay. Kung magkano lang, hulog ko yan, tama na. Yun pala, hindi. Kailangan talaga, kung magkano yung dumating sa kamay mo na pera o blessing, kailangan talaga may sampung bahagi. Kaya kung halimbawa, kumita ka ng 5,000, halimbawa lang natin, o gaano lang po yung 500, di ba? Kasi sa bahagi lang naman ang kailangan ng Panginoon. O kung halimbawa, kung talagang gusto natin magbigay ng tapat, sobrahan pa natin para asahan natin na ang balik niya sa atin talagang sobra-sobra. Kasi naano kayo sa sarili ko na sa pagbibigay pala talagang totoo yan. Kasi alam mo po, sa pagbibigay, kapag lagi kang nagtatapat, hindi ka talaga mawawala. Kasi na ano pa yan sa sarili ko na ganito pa lang pagbibigay, na pag nagtapat ka lang yan, hindi ka talaga mawawalan. Diba? Salamat talaga sa Panginoon na dahil dito sa Biblia na unawain talaga natin kung paano ko talaga pagbibigay, kung paano tayo pagpapalain, talagang pinagkakalong ng Panginoon yan. Diba po? Sabi po dito sa verse 10, dalhin ninyo ng buong buo. Ayun na po, diba?
buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi. O, di ba po? Di ba yung ikasampung bahagi? O, pag inipon nyo po yan, yung 10 bahagi na yan, makakatulong na yan sa pangangailangan ng bahay panambahan. Di ba? Sa mga bayarin. Di ba? Yan, dahil lang yan sa ikasampung bahagi. Pero pag inipon yan, talagang makakatulong na po yan. At isa pa po, ang sabi po ng Panginoon, sa atin pala pagtatapat, gagawa siya ng kaparaanan kung paano tayo pagpapalain. Di ba po? Magbibigay siya ng, bibigyan ka ng trabaho. Di ba po? Bibigyan ka ng negosyo. O, so yun sa negosyo mo, pag pinagpala ka nun, talagang sobra-sobra na yun na magpapala sa'yo. Yung trabaho, di ba po? Di ba? Naku, napakasakit talaga ng Panginoon. At siya po ang gagawa talaga ng kaparaanan kung paano tayo pagpalain. Huwag lang po tayo sa Panginoon. Kasi pag nagkorpo tayo sa Panginoon, walang babalik. Kaya po, salamat sa Panginoon ng itong salita niya na patuloy paunawa sa atin. Na ito man din po ay patuloy po natin na lahat. Salamat sa salita ng Panginoon na ito po talaga ay talagang nagbibigay sa atin ng kaunawaan. Yun po, dadako po tayo sa ating mga pastura na kung saan ito man din po ay bigyan din natin siya sa kanyang paglilingkod na ito man din po, kailangan man din po siyang handugan. Di ba po? Sa unang Timoteo, chapter 5, verse 17. Yun po, sabi po dito, ang mga matatandang pinuno ng iglesia, walang iba po yun kundi ang ating halapastura. Diba po? Na mahusay, talaga mahusay po siya. Mahusay mamahala. Ay karapat dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Tingnan mo nga, sa kanyang pagtuturo sa atin, kung hindi po nang dahil sa kanya sa pagtuturo niya po na talaga masigasig siya na magturo para sa atin, nasaan po tayo ngayon. Diba po? Hindi po natin alam ang nasa saan po niya salita ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa buhay po natin na nagpasura na ito man din po ay patuloy din po natin na siguro. Salamat po sa Panginoon. Sige po, patuloy po tayo magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ito patuloy po natin yan sa ating mga ang mga dalang sa mga nalipag. Humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang. Diyos, salamat po Diyos. Patuloy ka po namin pinupuri, pinadagpila, pinaparangalan, pinapasalamatan at sinasamba at tinataas lamang po ang iyong pangalan sa aming mga maraming salamat po Diyos sa ating mga kapatid na ito na patuloy na nagtatapat sa iyo Diyos. Patuloy mo po sa pagpalain sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pinagkakasikitaan, sa kanilang mga trabaho, negosyo, mga banal, kung mayroon man. Maraming salamat po Diyos sa kanilang mga buhay. Yes, Lord. Sa ingatan, kabayan, Yes, Jesus. proteksyonan, Yes, Jesus. Salamat po Diyos, salamat po Ama. Maging sa tahanan na ito, Yes, Jesus, patuloy po namin itinataas sa iyo, Ama. Ang tahanan na ito, ang bawat sulok, ang mga banal, nabigyan mo po ito ng maraming anghel na nagbabantay, Yes, Jesus, upang sila man din po, Ama, hindi po magaki ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, maging sa buhay ko ng mag-asawa na ito, sa buhay ko ni Pradon Don, sa buhay ko ni Sanya, maging kanyang mga Lord anak. Jesus. Salamat po Diyos, patuloy mo po ng pagpapalain. Sama-samahin, bilang magmahalan, mag-ina, Yes Lord, mag-asawa, Yes Jesus, salamat po Diyos, salamat po Ama, Yes Jesus. Ang kapirahan na ito, ang mga badal ay magamit lamang po sa templo, sa pangangailangan, Yes Jesus, mga bayarin. Salamat po Diyos.
At muli, Ama, sa iyo na po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri pagsamba na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus.